Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mahigit 35 million peso na halaga ng shabu nasabat sa NAIA Terminal 3. Sabi na sa mga may-ari ng mga barkong sangkot sa Bataan oil spill, inisyu ng Senado. 64 pesos para sa 3 meals a day, kulang ayon sa National Nutrition Council. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG ang 5 kilo ng hinihinalang shabu at may halagang mahigit 35 milyong piso sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa PDEG, papasok ng bansa ang isang African, bitbit ang mga hinihinalang shabu nang maharang ito matapos makita sa x-ray ang mga naturang kontrabando. Agad na dinala ang mga nakumpiskang ebidensya sa PIDEA habang nahaharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang inarestong dayuhan. Ipinag-utos ng Senate panel ang pag-issue ng subpoena laban sa mga may-ari ng mga barkong MKTR Jason Bradley at MV Mirola 1 na sangkot sa oil spill incident sa Bataan. Sa public hearing ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, naglatag si panel head Senator Cynthia Villar ng subpoena laban sa naturang ship owners. Ayon kay Villar, malaki ang naging environmental damage ng oil spill sa marine life at coastal ecosystems sa lugar. Dagdag pa ng senador, lubhang naapektuhan rin ang kabuhayan ng libo-libong fisher folks at coastal communities na may estimated economic losses ng mahigit sa 1 bilyong piso. Kulang ang 64 pesos na halaga ng daily food intake para makuha ng isang individual ang recommended energy and nutrients sa kanyang katawan ayon sa National Nutrition Council o NNC. Paliwanag ni NNC CAR Nutrition Program Coordinator Bella Basalong, lumalabas na 20 pesos per meal lamang ang figure na sinabi ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at kung tutuusin ay kulang pa ito, anya. Posible lamang nitong maibsan ng gutom pero hindi makukuha rito ang recommended energy and nutrients intake ng isang tao. Giit ni Basalong, tiyak na magkakasakit at bababa ang performance ng isang individual na may ganitong diet. Dagdag ng program coordinator, maayos naman ang ginamit na food basket ng NEDA. Ang problema ay hindi updated ang mga presyo dahil sa inflation. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.